Magandang araw mga guys at welcome sa Daddy Kicks channel. Sa video na ito ating pag-uusapan kung ano ba ang eSIF system at kung paano ba mag-register dito. Kaya simulan na natin. Ang eSIF ay ginawa para masiguradong sino mang galing sa ibang bansa at papasok sa Pilipinas ay dadaan sa pagsusuri para sa COVID-19 para maagapan ang paggaganap ng nasabing sakit. Para makapag-register sa eSIF, kailangan nyo lang puntahan ang kanilang website na e-cif.redcross.org.ph. Huwag po kayo mag-alala, maglalagay po ako ng link sa baba ng aking video para mas madali nyo pong mapuntahan ang website na ito. Kung meron kayong karagdagang katanungan o gustong malamang information about sa eSIF, sa page na ito po, bandang baba, click nyo lang baba, makikita nyo po ang 6 na information regarding sa frequently asked questions at answers about sa eSIF. So una, bakit kailangan i-fill up ang eSIF? Number 2, kailan dapat i-fill up ang eSIF? Number 3, sino-sino ang obligadong i-fill up ang eSIF? Number 4, anong ang mangyayari kung dumating ako na hindi pa nasasagutan ng eSIF? Number 5, sino ang gumawa at namamahala sa eSIF? At number 6, kung meron daw kayong karagdagang katanungan, ito po ang information na inyong dapat i-click or tawagan. Okay po? So, simulan po natin. Para mag-register sa eSIF, pupunta po kayo sa pinakataas ng page at makikita nyo po ang button na register. Ito pong kulay pula. Pwede pong ito or pwede rin po ito. So, click po natin. Pag-click nyo, doon na po kayo didiretso sa information page na kailangan nyo sagutan. So, may mga additional information po. Ayan po. So, data privacy at iba pang important details. So, ngayon, simulan na po natin mag-fill up. Una-una, personal information po. So, last name. Lagay nyo po last name nyo. First name. At ang middle name po. So, sa iba po, wala po silang middle name. So, optional po yan. Yan. Next is nationality. So, Filipino tayo. So, Philippines po. Pwedeng i-type nyo po Philippines or gamit po itong button sa gilid. Hanapin nyo lang po ang Philippines. Okay, drag nyo lang po sa letter P. Okay, so Philippines. Birthday nyo, kailan kayo pinanganak? So, click nyo yan. Para mabago po yung taon, click nyo po itong number sa taas. Yung year sa taas, yan po i-click nyo para mas mabilis nyo pong makuha yung taon nyo po. So, lagay natin, pili natin, 1990. Then, dito po sa months, hindi nyo po siya napipili. So, manual nyo po siyang hanapin. So, left or right na button lang po. So, gawin na lang natin kunyaring September 4. Then, press OK. So, pag-enter nyo, pagpili nyo po ng birthday nyo, automatic, lalabas na po yung edad nyo. Then, another optional din po is yung PhilHealth number. So, lagay nyo lang po kung yung PhilHealth number nyo. Susunod ay civil status. So, pili lang po, single, married, widowed, annulled, separated, at not applicable or hindi na angkop. So, lagay natin married. Sex o kasarian. So, lagay ko male. Contact information. So, dito po, ilalagay nyo po yung email address nyo na yung talagang ginagamit nyo. Kasi dito po isi-send ng eSIF or Philippine Red Cross yung information na merong QR code sa email na ito. So, lagay nyo lang email address nyo. Yan. Then, sa phone number po, bigay nyo po yung phone number na pwede po kayong makontak. Or kung hindi man po, ilagay nyo po yung contact number ng kamag-anak nyo na makakakontak sa inyo. Kasi po dyan po kayo tatawagan ng Philippine Red Cross if ever may problema po. So, lagay natin. Next. So, sunod na tanong is, who owns this cellphone number? So, sino ba may-ari nito? Sa inyo po ba yan or sa pamilya nyo po? So, piliin ko lang po yung sa akin po. Next, sa address po. So, ako po taga Manila. So, ang pipiliin ko is NCR. Kung kayo taga Aklan, piliin nyo lang po. Pero since po kayo taga Manila, NCR ang pipiliin ko. At ako ay taga Marikina City. Saan na ba NCR? Ayun po. So, sa NCR, 4 na district. Ang Marikina is nasa
2nd District. Next, pili ng city. Yan, City of Marikina. Barangay, pili nyo po yung barangay nyo. Then, house number. Yan. Lagay nyo po yung street number, block number nyo din, yung street name nyo po. Okay? Next, emergency contact number. So, unang-una, ilagay nyo po kung sino yung pangalan ng emergency contact nyo. Kung asawa nyo po ba siya, or kung sino man po, nanay, tatay, or sino sa pamilya nyo. So, ilagay nyo na lang. Okay. Then, yung contact number, of course. Next, employment information. I am a frontliner. I am a health worker. So, ako po, lagay ko lang po, kunyari nurse ako. Tick ko, I am a health worker, or pwede rin dito mo siya i-click. Then, piliin nyo lang po. Sa occupation po, piliin nyo po kung self-employed, unemployed, retired, employed. So, since ako po, employed po. Then, ano pangalan ng employer nyo? Ilagay nyo rin po. Okay. Then, kung anong department po kayo, position nyo. Then, susunod po ay yung work industry. So, pili lang po. Farmer, field, healthcare worker, IT, office, manufacturing, seafarer, service, religious, not applicable, or other. So, ako po, kunyari, nurse. So, healthcare worker po. Then, kung anong bansa po kayo, nanggaling or nagkatrabaho. China. Then, next is travel history. When was the last time you were in the Philippines? So, lagay niyo po yung date by clicking dito po. Ito po, yung calendar na button or icon kung kailan kayo huling nasa Pilipinas. So, again po, kung gusto niyo pong palitan yung year para mas mabilis, ito po nga sa taas. 2019, kunyari po. Then, pili ng date. So, okay na po yan, November 11. Next, date of departure. So, kailan kayo umalis? Ito po yung bansang pinag-alisan nyo o yung date kung kailan kayo umalis sa bansang yon. So, lagay natin, kunyari kahapon. Or kung kailan po yung magiging flight nyo pala, sorry. Kunyari yung flight nyo sa 17, lagay nyo po. Date of arrival in the Philippines, kung ano pong date kayo darating sa Pilipinas. Kung same day or next day, lagay nyo lang po. So, since 17, kunyari isipin na lang po natin na same day din po darating. Then, port of departure or exit country. So, anong bansa po kayo manggagaling? So, nilagay ko China. Then, piliin nyo rin po yung China. Kung China rin po kayo. Port of departure, exit city. Kung anong city po kayo nag-depart. Kung alam nyo po, kung hindi, lagay nyo lang po yung country. Yan. Or gusto nyo lagay nyo Wuhan para mas masaya. Next, how will you arrive? So, air or sea. So, pag air, aeroplano, sea, sa mga seaman po yan. Then, yung flight details. Kung ano po yung flight number nyo po. Okay? So, kunyari, Gulf Air, Kuwait Airways, Etihad, ganun po. So, kunyari, Gulf Airways, 145, mga ganun. Sorry. G145. Purpose of travel, yan. Pleasure, convention, education, official mission, health, business, returning resident, work, employment, land-based, sea-based, regional, others. So, lagyan lang natin balikbayan or returning resident. Then, kung OFW kayo, ito po yung information na hahanapin nila. First question, are you an overseas Filipino worker? Lagyan mo lang yes. So, pag pinili po yung less, lalabas po yung dalawang option. Land-based or sea-based. Okay? Kung land-based, pinili nyo, wala pong additional information. Pero kung sea-based po ang pipiliin nyo, wala rin pala lumabas. Pasensya na. Yeah, so land-based or sea-based po. Then, do you work for an licensed manning agency? Pag hindi nyo po yes, lalabas po yung question na anong pangalan ng agency na yon. Kung no, mawawala po siya. Okay? Next, exposure history. Have you been exposed to a known COVID-19 case 14 days before onset of signs and symptoms? Kung na-expose po ba kayo sa mga may taong may COVID-19, kung may naramdaman kayo signs and symptoms,
So, sagutin nyo lang po, yes, no, or unknown. So, kung wala naman kayo nararamdaman, sagutin nyo na lang, no. Next, clinical information. May fever po ba kayo? May cough, sore throat, colds, or shortness of breath, or difficulty breathing? Or, kung wala po dito sa choices yung information na clinical information na signs and symptoms nyo, type nyo po dito. Pero kung wala, leave it lang po. Next, current and previous condition or illness. Kung meron, click nyo po yes. Pag click nyo po ng yes, lalabas po yung box kung saan pwede nyo type kung ano yung previous or current illness or condition nyo po. Pag wala naman, click nyo no. Wala po yan. Then, pregnant po ba kayo o hindi? Kung no, click no. Kung yes, yes. Next, identification. Ito po yung passport number nyo ilalagay. Okay? Ito po yung passport number na ilalagay nyo. Yan po. Kung sa passport nyo po, ito po sa pinaka-upper right corner. Nandiyan po yung passport number nyo po. Yung po ilalagay nyo dito. So, pag nalagay nyo po yung number, kailangan nyo po siyang i-upload. So, either meron na po kayo sa computer nyo o sa cellphone, click nyo lang po yan. I-drag nyo lang po dito yung file ng passport nyo. Or kung hindi man, open camera para picturean po yung passport nyo. Next, additional information. Do you consent being contacted for blood donation? Your choice po, yes or no. So, do you consent to plasma donation for blood transfusion in event that you became COVID-19 positive? Your choice, yes or no. Pero better say yes. At once po na makompleto nyo po lahat ng information at na-upload nyo na rin po yung picture ng passport nyo, ang huli nyo pong gagawin is, click nyo lang po yung submit. At once po maklik nyo po ang submit button, makaka-receive po kayo ng email. At ang email po na ito ay maglalaman po ng ganitong information. Yung may logo ng Philippine Red Cross, hi, tapos yung pangalan nyo, at ang pinakamahalaga ay ang QR code na isa-send sa inyo. So ito po yung i-scan sa may airport bago kayo makalabas sa immigration. Diyan na po nagtatapos ang ating video about ano ang isip at kung paano mag-register dito. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag kalimutan na i-like at i-share natin sa iba nating kaibigan ang video na ito. At pinakamahalaga po, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At the same time po, i-click nyo po ang notification button para kung if ever po mag-release ako ng bagong video, ma-receive nyo po at manonotify po kayo. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits po sa susunod na video.